Ang sekretong gustong isiwalat ni Limas sa Guildmaster patungkol sa existence evolution sa isang Dream Lord na hindi dapat mangyari. Ngunit ang problema ay kailangan muna nilang dumaan sa isang masungit na guild staff na minaliit. Hindi lang ang kanilang mahihinang class kundi pati ang bayang kinalakihan nila. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter nito kung saan agad na bumaba si Rosh sa malaking bato at sobrang saya nga niya ditong sinabi na nagawa nila. Nagawa nilang talunin ng Dream Lord kahit sobrang laki ng level nito kumpara sa kanila at napakalaking experience points pa ang natanggap nila sa laban. Subalit seryosong sinabi ng ating bida na oong nagawa nilang matalo ang Dream Lord na yon. Ngunit humihingi siya ng tawad kay Rosh dahil sobrang laki ng panganib ang naging desisyon niya. Dahil ang monster na yon ay hindi dapat magkakaroon ng existence evolution. Agad namang sinabi ni Rosh na hindi na dapat humihingi ng apology si Sir Ilimas. Dahil kung tutuusin, nanalo sila laban sa halimaw na yon. Yun ay dahil sa talent na meron si Sir Ilimas. Kaya napatawa na lamang ang ating bida dahil mukhang sa pagkakataong ito, sinuwerte na naman sila. At malaki pa rin na pasasalamat siya kay Rosh. Na sinabi naman ni Rosh na napatawa. Oo, pero parang konti lang naman ang naitulong niya. Dahil hindi lang daw tinalo ni Sir Ilimas ang Death Amud, talagang dinurog nito ang napakatibay na depensa ng Dream Lord. At sobrang angas pa ng pinakaulang atake ni Sir Ilimas. Paliwanag ni Ilimas na dahil yun sa no defense period, kaya yun naging maangas. Ang kaso, kahit sobrang napaka-powerful nito, nag-iiwan naman ito ng napakalaking butas sa depensa habang umaatake. At saka ang rason kung bakit niya nagawang atakihin yun ay dahil lang naman sa stun na siyang ginawa ni Rosh para sa kanya. At isa pa kung hindi dahil sa life shield, siguradong patay na siya ngayon. Kaya si Rosh ay parang nga ditong nakaramdam ng matinding takot. Biglang nag-notify ang Windows Stats na nabigyan ng award title ang dalawa, ang Nightmare Neutralizer. Kaya nagtatakang napatanong si Rosh kung ano naman ang kakayahan ng title na ito. Nakita ni Ilimas ang description ng title na ito nga ay isang patunay na nakatalo sila ng isang Dream Lord na level 70 o mas mataas pa na sumasailalim sa existence evolution at nagbibigay ito sa kanila ng 7% attack boost kapag umaatake sa mga Dream Lord in the future. Kaya naman napanay si Ilimas dahil nabigyan sila ng title na magkakaroon sila ng advantage laban sa mga boss sa hinaharap. At bukod pa dito, bihira lang mga taong magkakaroon ng ganitong klaseng title dahil nangangailangan ng existence evolution ng Dream Lord na makakalaban bago ito makuha. Kaya sobrang swerte pa rin nila kahit nagkamali sila ng pagpunta dito dahil nakakuha sila ng napakagandang award title. Wika ni Ilimas na okay lang naman mag-celebrate sila dahil sila ay nakaligtas na walang anumang tinamong sugat. Ngunit kailangan pa rin lang siguraduhin makuha ang lahat ng Magic Stone mula sa Dream Lord. At ilang sandali pa ay biglangang napasigaw itong si Rosh na mayroon daw siyang nakitang isang napaka-importante at kahanga-hangang bagay. Kaya si Ilimas ay napatanong kung ano ang meron na makikitang nangongolekta rin ito sa mga drop na Magic Stone. Ngunit itong si Rosh ay parang gulat na napasabing itong item na ito ay inihulog mismo galing sa Death Amud. At dito ipinakita ni Rosh ang isang dagger na may pangalang Poisonous Chilopoda na may recommended level na level 70 at tumataginting lang naman ang sell price nito sa 28 million gold. At ang dagger na ito ay nababalot ng napakalakas na lason mula sa isang centipede at bukod sa napakataas nitong stats, mayroon din itong maliit na posibilidad na malason ng mga kalaban. Kaya gulat na gulat itong si Ilimas na hindi makapaniwalang mayroon na naman silang napaka-valuable na drop item na parabang common lang sa kanila na nangyayari ang ganito. Maybe dahil sa pag-upgrade ng drop rate o luck stats ni Rosh. Napaisip si Ilimas na kung madadagdagan nila ang bilang ng mga pagtama sa atake ni Rosh gamit ang multi-hit acrobatics at mapipilit nilang lasunin na magiging kalaban nila, sobrang laki ng tsansa na mas mananalo sila sa paparating na laban. At sigurado siyang malaki ang kanyang kumpiyansa na magiging angkop ang weapon na ito sa kamay ni Rosh.
Kaya sinabi ni Ilimas na kung alam niya lang sana na hahantong sila sa ganito, hindi na sana nila sinayang ang oras sa pangongolekta ng iba pang mga ores na nandito. Ngunit itong si Rosh ay hindi niya mapigilan ang pandidilat ng kanyang mga mata habang minamasdan sa kanyang kamay ang isang item na nagkakahalaga lang naman ng 28 million gold. At napatanong siya kay Ilimas kung ano ang gagawin nila sa item na ito. Baka daw susumpain sila kapag itago nila ang item na ito sa sobrang laki ng halaga nito. Kaya binalak nga niya ditong ibato sa gilid at itapon na lamang dahil hindi daw ito tama. Sumusobra na daw ang swerte nila, baka mamalasin na sila sa hinaharap. Na agad namang pinigilan ni Ilimas at pinakalma si Rosh na hinawakan ng kamay at dapat daw logic silang mag-isip patungkol dito. Pagkatapos lumipat ang eksena sa mismong City of Adventurer Lacorina. Pinagtitinginan nga sila dito ng ibang adventurer dahil itong si Rosh ay hindi pa rin mapakali habang si Ilimas naman ay nawiwirduhan na sa ginagawa ni Rosh. Kaya sinabi niyang kung maaari huwag namang masyadong halata si Rosh sa ikinikilos nito. Ngunit agad namang sinabi ni Rosh na ano bang inaasahan nitong gagawin niya. Hindi talaga siya mapakali dahil sobrang daming gold na nakuha nila mula sa Centipede Gallery. Pagkatapos, pumasok ang dalawa sa Adventurers Guild ng Lacorina. Agad na sinabi ni Ilimas na gusto niyang ipagpalit sa gold ang mga nakuha nilang Magic Stone. Pagkatapos nito, sinabi niya sa staff na nais niyang makausap ang isang high-rank adventurer sa guild na ito. At mas makabubuti kung ang mismong guild master ang makakausap niya. Na seryoso pa nga ditong sinabi ni Ilimas sa guild staff na gusto niya makausap ang guild master dahil may posibilidad na may isang napakalaking kaganapang magaganap ngayon. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang goal niya sa Adventurers Guild ng Lacorina ay hindi basta makipagpalit lang ng gold. Ang tunay niyang pakay ay ang existence evolution na nangyari sa isang Dream Lord. Isang napakabihirang phenomena na hindi dapat basta baliwalain. Paliwanag ni Ilimas na hindi kayang makamit ng isang Dream Lord ang existence evolution na hindi muna kumikitil ng napakaraming biktima. Kaya kung may ganong trahedyang nagaganap ngayon dito, sobrang nakapagtataka kung bakit nananatiling tahimik lamang ang guild patungkol dito. Subalit biglang sinabi ng guild staff na, sino ho kayo? Na matamlay nga nitong sinabing, okay, isang Heavy Knight at Piero class na mga D-rank gustong makipag-usap sa guild master, habang sina Ilimas at Rosh naman ay inis na lamang na napatitig sa guild staff. Pikit mata na kalmado na lamang sinabi ng guild staff na siguraduhin niyang makakarating ang mensahe nito. Ngunit masyado siyang busy ngayon kaya sana pakibilisan na lamang ang mga Magic Stone. Subalit inis nga na napa-excuse me itong si Rosh na napasabing, yan ba talaga ang tingin mo sa amin? Talaga bang ganyan ka makikipag-usap sa isang adventurer? Pinilit ng guild staff ang sarili na hindi siya pumutok sa inis at muling ipinaliwanag na bilang guild staff ng Adventurers Guild ng Lacorina, sobrang busy nila dito para mag-produce ng task para sa mga sikat na adventurer. Kaya sinabi na lamang ni Ilimas kay Rosh na siya na muna ang bahala dito. Ipaubayan na lamang ito sa kanya. Maiintindihan daw ng babaeng ito kung ano ang nangyayari sa sasabihin niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Ilimas na naiintindihan naman niya na napaka-imposible ang hinihingi nila. At kung nakaramdam daw ito ng insulto kanina, humihingi siya ng kapatawaran. Subalit kailangan niya ng kaunting oras para maipaliwanag ng lahat kung gaano kaseryoso ang problemang ito. Komplikado ang kinakaharap nilang problema ngayon, kaya nangangamba siyang baka baliwalain lang ito ng iba kapag hindi binigyan ng magandang paliwanag. Subalit sinabi pa rin ng guild staff na busy sila ngayon, na makikitang nagpipigil lang ang guild staff at pikit mata niyang ipinaliwanag na kailangan din daw nitong maintindihan na para sa kanila na mga staff na laging busy, hindi nila ikinatutuwa ang makikitungo sa mga hambog na adventurer. Dagdag pa niya na hindi may hahambing ang guild nila dito sa Lacorina kumpara sa maliit na guild ng Roldam. Dahil dito sa Lacorina, mas marami at mas dekalidad ang mga adventure na kumikilos dito. At sobrang napakalaki rin ng halaga ng mga gold na dumadaan sa kanila dito. To the point na sobrang common na sa kanila na may isang party na pumupunta dito upang makipagpalitan ng Magic Stone na nagkakahalaga ng ilang milyong gold. At makikita sa mukha ni Ilimas at Rosh mga lods ang pagkainis dahil kinumpara pa talaga ang bayang kinalakihan nila at minaliit pa ito. Dagdag pa ng staff na ang guildmaster ay isang individual na sobrang busy rin kaya hindi to pwedeng makausap ng basta-bastang hindi kilalang adventurer.
Biglang kinuha ni Lima sa mga magic stone na nasa kanyang pouch at sobrang laki nga nitong inilagay niya sa harapan ng guild staff na napasabing siguro dapat ito munang ipinakita niya kanina kaya palitan mo ng gold ang mga magic stone na to. Gulat na hindi makapaniwala ang guild staff na nabadilat ang mata sa kanyang nakikita dahil sobrang laki ng mga magic stone na nasa harapan niya. At ang tansya niya ang mga magic stone na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 million golds. Pinagpawisang huminga ng malalim ang guild staff na napasabing, "Teka muna, sandali lang, mag-antay kayo dito saglit." Tumalikod at umalis ang guild staff at pinuntahan niya dito ang kanyang head upang mag-request ng 10 million gold para sa mga magic stone, kung saan pinagpawisan din ang kausap niya dahil saan daw sila makakakita ng magic stone na nagkakahalaga ng 10 million gold. At tinanong kung ano ang rank ng mga adventurer na yan. Natugon naman itong D rank, habang sina Ilimas at Trosh ay napatitig na lamang sa gilid at napaisip na mukhang makukuha na nila ngayon ang meeting sa guildmaster na nirequest nila. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!